Magandang gabi po sa lahat. Napakaraming pagbasa sapagkat ito ang pinakadakilang gabi sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Ito ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Itong pinakmahalagang turo sa atin ng ating Panginoong Kristo. Kaya nagpapasalamat tayo, nandito tayo sa dakilang kapistahan na ito. Noong isang gabi, hinahanap ko sa computer, what is the most painful experience there is? Anong pinakamasakit, pinakamasahol? Ang lumabas, ano kaya lumabas? Ang lumabas, migraine, ang lumabas, childbirth, nabalian ng buto. Sabi ko, hindi naman yun yung hinahanap ko di ba? Pero masakit nga, di ba? Masakit, di ba? Masakit nga, di ba? Pero sabi ko, naku, so ginugol ko yung iba, iba yung title. What is the most difficult situation na mararanasan natin? Doon lumabas. Lumabas, sabi niya, kamatayan, namatay ang minamahal, heartbreak, na heartbroken, na busted, naghiwalay, regrets, na wala ng trabaho, tinakwil, yun yung mga masakit, di ba? At ngayon sa gabing ito, o kahapon, at no ibang araw, narinig natin ang pinakamasahol, the worst that can ever happen to a human being, physically, spiritually, emotionally. Yung childbirth, yung migraine, nasa physical pain, is nothing compared to the pain na dinanas ng Diyos para sa atin. Imagine, torture. Torture ang ginawa sa Kanya, we know the scourging at the pillar, the carrying of the cross, the crowning of thorns, nung pinako sa krus. Alam naman natin gaano kasakit, gaano kasakit yung physical na naramdaman niya, The worst, nothing compared to what was described in Google, the worst pain that we can ever experience. Nothing compared to that. Hindi lang yun rin ang dinanas niya. Emotionally, physically, nung siya'y itinakwil, nung siya ay, di ba? Imagine, yung nanay mo, pinapanood ka, habang ikaw ay unti-unting tinotorture, namamatay at namatay. Imagine all that pain. Imagine all that pain. Wala ka namang kasalanan. You are not guilty of any sin. So all the false accusation, all the humiliation that can possibly happen, dinanas ni Jesus para sa atin. Unimaginable. All of this is unimaginable. Pero, ito nga, kaya tayo meron pagdiriwang sa gabing ito. Kaya nga napakahalaga ng gabing ito. All the pains, all the kinds of difficulties, ano man meron yan, hindi nagtatapos dito. It does not end here. It does not end in death. It does not end in torture. It does not end in pain. It ends in the resurrection. Yung Pasko, tumatawid. Tumatawid tayo sa buhay na walang hanggan. That makes a difference. Kaya kaya natin mabuhay kahit na gaano kahirap yung ating mga niraranas, kaya gaano kapait yung ating nararanas, merong dahilan dahil sa ginawa ni Jesus sa gabing ito. This adds reason, this adds purpose to all that we are suffering. All of that. That is why
This celebration is the most important of all. It is central to our faith. That is why we celebrate this. Ngayon, ikukwento ko, the other day, may nakausap akong isang guro, no? Tinanggal siya sa trabaho. No? About a month ago, natanggal siya sa trabaho. At hindi lang yan. Yung isa niyang anak, kaya kinukwento ko nung Thursday, yung kanyang anak, na-bully. Please, sa mga bully, pakiusap ulit, no? Pakiusap. Hindi natin alam gaano kalaki yung epekto ng pagbubully. Na-bully, na-depress, nagpakamatay. Dahil sa bullying. Yung iisang anak niya, nawalan siya ng trabaho, yung anak niya, nagpakamatay. Imagine, yung asawa niya, may sakit na matindi. Sabi ko, wow, anong klaseng mga pagdurusa ang dinadaanan? Imagine. Unimaginable. Unimaginable. And then, sa haba ng pag-uusap namin, sabi ko, wow, no? Yung identity mo, dati ang identity niya, pag tinanong ka, sino ka? Ako isang guro sa isang prestigious na eskwelahan. Ako isang guro. Ngayon, inalis yan. Wala na yung title niya na guro. Wala na. Ang identity niya bilang isang ama, tinanggal na. Hindi na siya ama. Wala na. Wala na yung identity niya bilang isang ama. Ang identity niya bilang isang asawa, baka mawalapit na ring alisin. Baka mawala na yung kanyang asawa eh. Kasi matindi yung sakit. Ano pang matitira sa kanyang pagka-identity? Ano na lang matitira? Nawala na, unti-unti inaalis yung kanya iba-ibang mga titulo bilang tao. Ano nang matitira? No? Sa kahuli-hulihan, ano na lang matitira? Ano na lang matitira? Pag inalis na, dadating ang panahon, yung kanyang lakas, mawawala na. Yung kanyang pag-iisip, mawawala na. No? May kakilala nga ako, pati yung laway niya, hindi niya na makontrol. No? Yung mata niya, hindi niya na mabukas. Wala na. Pumibigay na lahat. Ano na lang matitira pag unti-unti inalis sa atin lahat yan? Kaibigan, mga kapatid, namatay na, nawala na. What is left? Ano lang kaya matitira? Ano na lang? Ang matitira, sa palagay ko, isa na lang. Yung tinanggap natin identity nung tayo ay binyagan. Yun na lang matitira sa atin. The identity na tayo'y nabibinyagan. Kaya nga, napakaganda rin ngayon, meron tayong bibinyagan ng 3 at kukumpilan. Kaya, sinasabi lagi ng ating liturgies dati, paulit-ulit sinasabi ni Father Jenny, the most important day in our life is this day. For all of us Catholics, ang pinakamahalagang araw, ang Pasko ng muling pagkabuhay. Hindi Pasko ng pagkabuhay, Christmas, kundi Pasko ng pagkabuhay. At ang pinakamahalagang yugto ng araw ng gabing ito, ng vigil na ito, ang climax ng selebrasyon natin nito, nakakagulat, the climax of our celebration today is the renewal of our
baptismal promises. The renewal. Why? Ito'y gagawin natin mamaya. Mamaya, magbibinyag. Pag tayo nakaisa sa pagbinyag ni Kristo, sa totoo lamang, nilulublob. Ang simbolo ng baptismal font na to, tayo'y nilulublob sa tubig, bumababa sa tubig. Symbol of death. We die. We die with Christ. Namamatay tayo kasama si Kristo. We die. Pag tayo'y bumangon, we rise up again with the risen Christ. Every time we die with Christ. When we are broken, when we fail, when we are busted, when all the worst things that can ever happen to us, we die. But we are not dead as Christ is. We are alive in Christ because of the God who is alive. Ito ang kaya nga ang high point ng Easter Sunday celebration is the renewal of our baptismal promises. We renew our faith. Kaya tuwing linggo is a small Easter, a mini Easter. We renew every Sunday this identity of ours na tinanggap natin nung tayo'y binyagan. Ganyan na lang kahalaga yung binyag. Kaya every month, we celebrate our baptismal day, if you will notice. The first Sunday, we celebrate our the first Sunday, we celebrate our baptismal day. The second Sunday, we celebrate our birthdays. The third Sunday, we celebrate wedding anniversaries. That is how important our baptismal day is. So every time we rise, once again, we rise with Jesus Christ. Kaya very, very symbolic. Kaya, because of that, kaya natin lampasan lahat ng ating mga pagsusubok. Lahat. Because Christ made it possible. Because He is alive. He has conquered death. He has conquered all our failures. He has conquered everything that is horrible, painful. Kaya kaya natin mabuhay. Imagine. I am sure all of us have suffered all sorts of difficulties, are undergoing depression, whatever state of pain, of suffering. Pero kaya pa. Because we are guaranteed it does not end in death. It ends in the risen Christ. A God who is alive. Alleluia, alleluia. Kaya sariwain natin to every time. Sinasariwa natin to tuwing linggo sa ating I believe in God, sa credo, di ba? Sumasampalataya ako. Pero sa atin, tuwing unang linggo, I do tayo, di ba? We bless you with holy water every time we celebrate the first Sunday of the month to commemorate this day, the most important day, Easter. That is how important it is. Salamat sa Diyos sa dakilang araw na ito. Salamat sa Diyos sa pagtawid sa Passover from death, from sure death to life. Not just life, but eternal life. Alleluia, alleluia, maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Salamat sa Diyos.